Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Miyerkules. Mahigit 5 milyong pisong halaga ng ecstasy na itinago sa dog food nasabat sa Port of Clark. Ilang bahagi ng Central Luzon binayo ng malakas na ulan. Ilang lugar ang binaha. DepEd SDO2 Pangasinan nagsasagawa ng malalimang investigasyon kaugnay ng insidente ng bullying sa Mangaldan National High School. At isang tuta isinilang na walang mata, ilong at bibig. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, dahil sa sunod-sunod na pag-ulan, napapailing na lang ang ilang magsasaka na nakapag-direct seeding na dahil sa pagkasira ng kanilang mga itinanim na binhi. Kaya naman daw ang ilang magsasaka lugi na at uulitin na lamang ang pagtatanim. Balitang tinutukan ni Jasmine Gabriel Galban. Sinabayan na ng ilang magsasaka ang nararanasan mga pag-uulan para magsabog tanim o direct seeding. Ang akala ng mga magsasaka na makakatipid sa gastusin dahil hindi na kailangan pang magpasweldo ng mga magtatanim ng binhi o punla ay mapapagastos pa pala. Naapektuhan kasi ng sobrang lakas ng ulan ng mga sabog tanim, kaya kakailanganin magtanim muli ng punla ang mga magsasaka. Wala na, uulitin na talaga. Ang Pagtatanim. Ayon sa Mangaldan Agriculture Office, ganito ang mga karaniwang problema ng sabog tanim o direct seeding. Nakasuporta naman sila sa mga magsasaka. Namamahaging Agriculture Office sa mga certified palay at hybrid seed para makatulong sa mga magsasaka na makabangon sa pagkalugi. Kung depende yan sa kondisyon ng tinanim nila, ma'am. Kung nakasurvive naman yung tinanim nila, okay naman na siya. Pero kung halos 80% ay nasira, yun, mas maganda advice, mag-uulit na lang sila. Sa ngayon, nasa 80% na ng mga magsasaka ang nagsimulang magtanim ng palay sa bayan. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Ilang bahagi ng Central Luzon binayo ng malalakas na ulan kahapon. Ilang lugar ang binaha. Yan at iba pang balita sa pagtutok ni Glam Caligdan Dizon. Nalubog sa baha ang ilang barangay sa Olongapo City kahapon dulot ng malalakas na pag-ulan. Sa barangay Santa Rita, halos hindi madaanan ang mga kalsada dahil sa biglaang pagtaas ng tubig. Agad namang pinayuhan ng mga motorista at residente na mag-ingat dahil sa baha. Sa Barangay Barreto, mas lalong pahirapan ang mga commuter. Ang ilan nawalan pa ng balanse at nadulas dahil sa lakas ng agos ng tubig baha. Malaki rin po yung ibinuhos na ulan kahapon. Nag-record po ng 142 millimeters. Nadami ng ulan for 2 hours. Sa ibang stations namin, nasa 94.5 mm and 77.5 mm naman po. Agad namang nagsagawa ng clearing operations ang lokal na pamahalaan sa mga binahang daan. Sa Barangay Ipag sa Mariveles, Bataan, abot tuhod ang baha dahil sa walang tigil na ulan. Na-stranded ang ilang residente dahil sa mataas na antas ng baha. Bilang ayuda sa mga stranded na residente, binigyan sila ng barangay ng mga isda na pang-ulam. Ito pa, namigay kami ng konting pang-ulam nung may huli yung lambat ko, kaya kahit paano makatawid na para hindi na sila makapamalingki dito lang, hinatid na namin. Nakaranas din ng malalakas na ulan sa Cabanatuan City at Talavera, Nueva Ecija kahapon. Halos mag-zero visibility ang kalsada kung kaya't nagdahan-dahan sa pagbiyahe ang mga motorista. Nananatili ang paalala ng Pag-asa na maging alerto sa posibleng pagbaha, lalo't may mga thunderstorm advisory pa rin sa Central Luzon. Glam Caligdan Dizon, One North Central Luzon. Mga kapuso, nag-dissipate o nalusaw na yung low pressure area na minomonitor nitong mga nakalipas na araw. Pero may bagong sama ng panahon na nabuo. Nasa loob ito ng PAR at huling namataan sa dagat na sakop ng Pangasinan.
Ayon sa Pag-asa, mababa ang tsansa nitong maging bagyo pero magdudulot ng mga pag-uulan. Kasabayan ng pag-iral din ng easterlies. Base naman sa datos ng Metro Weather, may mga pag-ulan na rin sa Northern at Central Luzon. Malalakas ang ulan sa ilang probinsya pero posibleng bahagya itong mabawasan pag lumalim na ang gabi. Posible rin ang pag-ulan sa ilang pang bahagi ng bansa. Nasabat ng pinagsanib na puwersa ng PIDEA at Bureau of Customs Port of Clark ang isang kahina-hinalang kargamento mula Paris, France, isang araw matapos itong dumating sa bansa. Sa isinagawang canine sniff test, nagpositibo sa iligal na droga ang nasabing padala. Nadiskubre sa shipment ang mga nasa 3,004 na piraso ng tableta ng ecstasy o mas kilala sa tawag na party drugs. Isinilid ang mga party drugs sa loob ng 4 na transparent pouch na inihalo sa mga pellet ng dog food. Nagkakahalaga ito ng aabot sa 5.1 million pesos. Naglabas na ng warrant of seizure and detention ang Bureau of Customs laban sa nasabing kargamento. Samantala, presyo ng itlog sa pamilihan sa Mangaldan, Pangasinan, tumaas ang demand. Tumaas din dahil daw sa pasukan. Makibalita tayo live kay Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, ngayong linggo lang ay tumaas ng 20 hanggang 30% ang increase sa demand sa itlog sa iba't ibang mga pamilihan sa probinsya ng Pangasinan ayon sa mga egg producer. Kung dati isang beses lang sa isang linggo kung mamili ng itlog sa palengke si Mang Teddy, ngayong nagsimula na ang pasukan, 2 beses na siyang bumibili ng itlog sa Mangaldan Public Market. Hindi raw kasi pwedeng mawala ang itlog sa agahan ng mga estudyante dahil ito ang pinakamadaling iluto. Okay lang eh, ganyan na talaga eh. Budgeting na lang. Budgeting na lang. Sa monitoring ng Samahang Industriya ng Agrikultura, nagsimula na ngayong linggo ang pagtaas sa demand ng itlog. Kasabay nito, nagsimula na rin tumaas ang presyo nito. Nasa 50 centavos ang itinaas sa kada piraso ng itlog o 8 pesos hanggang 13 pesos kada tray. We expect na medyo tataas yung demand ng itlog dahil papasukan ng mga student na. So tataas ng konti naman yung itlog. Sa Mangaldan Public Market, nagkakaubusan na sa mga maliliit na sizes ng itlog na nasa 450 hanggang 550 kada piraso. Mahina po ngayon. Kunti ang nakukuha. Wala namang nakikitang problema ang sinig sa produksyon ng itlog. Sapat ang supply ng itlog, lalo na ng mga medium at large sizes. Sa ngayon, nasa 450 hanggang 9 pesos ang kada piraso ng itlog sa pamilihan. Depende sa size. Chris, bukod sa itlog ay nagsisimula na rin tumaas ang demand sa karne ng baboy at ng karne ng manok. Bagamat ngayong linggo ayon sa mga negosyante ay wala namang paggalaw sa presyo ng karne ng baboy, manok at maging ng baka. Sa ngayon ay nasa 380 hanggang 400 ang per kilo ng baboy, nasa 220 hanggang 240 naman ang per kilo ng karne ng manok, habang nasa 420 ang per kilo sa karne ng baka. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Abiso sa mga commuter, posibleng tumaas ng piso ang pasahe sa jeep. Dahil yan sa big-time oil price hike ngayong linggo na maaari mo nung masundan dahil sa tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. May mga petisyonang nakahain sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board ukol sa taas pasahe. Ayon sa LTFRB, piso across the board lang ang maibibigay nila para hindi mabigat sa mga consumer o commuter. Posible rin daw nilang pagbigyan ang fare hike petition para sa mga provincial buses pero wala pang nakukuhang computation ang ahensya. Samantala, nakahanda na ang gobyerno na magpalabas ng 2.5 billion pesos na fuel subsidy para sa mga PUV, taxi, ride-hailing services at delivery platforms sa buong bansa sakaling tumaas ang presyo ng langis. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon.
Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Nahirapan sa pag-rescue sa driver ng truck na ito matapos na makabanggaan ang isang bus sa Jose Abad Santos Avenue sa City of San Fernando, Pampanga, pasado alas 5 ng hapon kahapon. Batay sa investigasyon ng otoridad, tumatawid mula sa timog papuntang Hilaga ang bus habang galing naman sa silangang direksyon ng dump truck. Hindi umano agad nakapagpreno ang driver ng truck kaya agad na bumangga ito sa gitnang bahagi ng bus. Abot sa 7 katao nagtamo ng minor injuries kabilang na ang pasahero o 5 pasahero, driver at pahinante ng truck na agad namang dinala sa ospital para sa paunang lunas. Patuloy ang investigasyon ng pulisya. DepEd SDO2 Pangasinan nagsasagawa na ng malalimang investigasyon kaugnay sa nangyaring bullying sa Mangaldan National High School. Tutukan sa report. Nagsasagawa ng malalimang investigasyon ng DepEd Schools Division Office 2 Pangasinan kaugnay sa insidente ng bullying sa Mangaldan National High School. Ito'y upang malaman ang totoong pangyayari at para magkaroon din ng konkretong hakbang na hindi na mauulit pa ang ganitong insidente sa loob ng paralan. Nagtungo sa eskwelahan ng Learner Rights and Protection Officers ng DepEd SDO2 Pangasinan. Isinailalim na sa counseling ang grade 7 student na nabully. Yung di natin maalis yung trauma dun sa nangyari. Pero sa ngayon, kinumusta naman po natin yung kanyang kalagayan is okay naman na po. Lumipat naman na sa ibang eskwelahan ang mga estudyanteng sangkot sa pambubuli. Pero paglilino ng pamunuan ng Manghay na ito ay kagustuhan o desisyon ng mga magulang ng mga estudyante. Kapag yan po ay request ng mga magulang, wala na tayong magagawa kung hindi pagbigyan sila. Marahil iniisip nila na yung kaligtasan ng kanilang mga anak din. Samantala, binigyang linaw ng school principal na hindi nangyari sa loob ng silid-aralan ang pambubuli at panununtok sa grade 7 student. Taliwas sa naging pahayag ng ina ng biktima. Nangyari daw ito sa labas ng classroom. Sa unang linggo ng balik-eskwela, sumasailalim sa mental health orientation ang libu-libong estudyante ng Manghay. Kabilang sa binigyang din sa orientation ay ang pag-iwas sa bullying. Okay, napakahalaga po yan para sa ganun, maiwasan po natin yung bullying na mangyayari. Mahalaga po para po mabawasan ang mga bullying po sa paralan. At alam niyo rin yung karapatan niyo, ibig sabihin. Opo. Binigyang diin ng pamunuan ng Manghay na ginagawa nila ang lahat ng hakbang para mapanatiling safe space ng mga estudyante ang loob ng eskwelahan. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Road clearing operation sama-samang isinagawa ng PNP, POSO at mga opisyal ng barangay sa sentro ng Dagupan City. May ulat, CJ Turida. Sinuyod ng mga kawani at opisyal ng barangay, katuwang ang Pulisya at Public Order and Safety Office, ang kahabaan ng Pantal Road kaninang umaga. Sinita ang mga may-ari ng sasakyan na nakaparada sa gilid ng kalsada bilang bahagi ng kanilang road clearing operation. Bukod sa mga nakahambalang na sasakyan sa daan, pinaaalis din ang lahat ng bagay o kagamitan na nakasasagabal sa daan, tulad ng mga itinambak na mga bagay sa bahaging ito na sumakop na sa kalsada. Ang nakababahala, may mga basag pang salamin. At ito ang importante, karga nyo sa sako kasi salamin yan. Baka mamaya yung mga batang nasa mga papasok, maapakan nila. Susundin siyempre. Bakit nagkaroon ng salamin dyan? Bagawa lang po ako dito. Papaano ko na doon sa may-ari para pagtulungan. Dahil unattended ang mga ipinaradang sasakyan sa kalsada, nag-iwan na lang ng citation ticket ang mga kawani ng POSO. Ang isa pang sasakyan na ito, hindi raw mapaandar kaya pinagtulungang itulak upang maalis sa lugar. Pero kalaunay umandar din at dinala sa angkop na paradahan. 2 beses sa isang buwan isinasagawa ang road clearing operation. Aminado ang Barangay Council na pagkatapos ng kanilang operasyon, babalik ulit ang mga paparada sa gilid ng kalsada. Kaya may panawagan ang mga opisyal sa lokal na pamahalaan. Ang hinihingi nga po namin sa city, dapat yung mga poso, pag nadaanan na nila, pwede na nilang tikitan. Kasama si Henry Duminsil, CJ Turida, 1 North Central Luzon. Halos 100 na kabataan kabilang na ang mga out-of-school youth sa Kalasyaw, Pangasinan isinailalim sa career coaching ng DOLE. Tunghayan sa report ni Jewel Fernandez.
Sumasailalim ang nasa 85 individual sa 10 araw na Job Start Soft Core Skills Training sa Calasiao, Pangasinan. Kabilang dito ang mga kabataang nagtapos ng sekundarya, fresh graduate, out-of-school youth at iba pang kabataan na naghahanap ng trabaho. Ang Job Start Philippines ay programa ng Department of Labor and Employment upang maihanda ang mga kabataang Pilipino sa pagpasok sa trabaho. Binibigyan ng career coaching ang mga kabataan, mga kasanayan sa buhay, technical na pagsasanay at internship sa mga employer. Minomold yung mga bata na ready na sila for work. So personally, personal development nila, and of course tinuturuan at kinikwento na sa kanila kung ano yung meron sa field of work, like teamwork, paano mag-deal with problem solving, paano mag-deal ng mga ganito. So yung mga yun po yung kanilang natututunan dito sa soft core skills. Kabilang din ang mental health, safe migration, stress management at communication skills sa mga ituturo sa mga kabataan. Bilang first-time job seeker po, makakatulong po talaga siya para po maging fully equipped po kami. Pagdating po na kami na po yung nasa field. Magkakaroon din ng jobs fair para lamang sa 85 kabataan pagkatapos ng 10 araw na pagsasanay upang masiguro na magkakaroon ng trabaho para sa kanila. After this po, inaasahan ko po na makakapag-trabaho na po kami. Kasama si Ron Taniedo, Jewel Fernandez, One North Central Luzon. Esta Sec 2. Kanya-kanyang paghahanda na ang mga karakter sa Encantadia Chronicles Sangre para sa isang digmaan sa hinaharap. Nasagot din kung bakit mapupunta sa mundo ng mga tao ang karakter ni Sanya Lopez na si Danaya. Ihanda ang aking tagapagmana? Hindi ba't inihanda ko na nga si Gaia? Sundin niyo ang aking utos. Wala ni isa sa inyo ang may karapatan mga tuwiran sa akin. Ipinakilala na si Hara Cassandra ng Lirio, played by Michelle D. Nais ni Cassandra na magtungo ang pamilya ni Danaya sa mundo ng mga tao. Tingid sa kalaman nila, nagkausap na si Cassandra at Bathalumang Cassiopeia, played by Solen Yusuf, tungkol sa kapalaran ng anak ni Danaya. Ang anak niyang si Gaia, played by Cassie Lavarias, ay maagang masasawi. Nakita na rin ni Cassiopeia ay kalawang anak ni Danaya na si Tera, played by Bianca Umali. Siya raw ang susunod na tagapagligtas ng Encantadia at mangangalaga ng brilyante ng lupa. Nagsasanay na rin ang mga taga Miniave sa pangunguna ni Kera Mitena, played by Rian Ramos. Nireveal din sa episode na si PBB Celebrity Collab housemate Mika Salamanca ay si Anaka, ang alagang kwago ni Kera Mitena. Samantala, ang pilot episode ng Sangre last Monday ay may mahigit sa 2.5 million views na sa YouTube. Subaybayan ng Sangre tuwing 8 p.m. pagkatapos ng 24 oras sa GMA Prime. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Hindi papayaga makaupo sa pwesto ang mga nanalong kandidato nitong eleksyon 2025 kung hindi sila makapagpapasa ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE sa COMELEC. Ayon sa Department of Interior and Local Government, alinsunod yan sa batas. Hindi raw kikilalanin ng DILG ang oath-taking ng mga opisyal na hindi nakapagsumite ng kanilang SOSE. Ayon sa COMELEC, 90% na ng mga kandidato ang nakapagpasa ng kanilang SOSE. Wala ng extension ang filing niyan na nagtapos noong June 11. Abiso sa mga commuter, posibleng tumaas ng piso ang pasahe sa jeep dahil yan sa big-time oil price hike ngayong linggo na maaari umanong masundan dahil sa tensyon sa pagitan ng Israel at Iran.
May mga petisyon ng nakahain sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board ukol sa taas pasahe. Ayon sa LTFRB, piso across the board ang maibibigay nila para hindi mabigat sa mga consumer. Posible rin daw nilang pagbigyan ang fare hike petition para sa mga provincial buses pero wala pang nakukuhang computation ang ahensya. Samantala, nakahanda na ang gobyerno na magpalabas ng 2.5 billion pesos na fuel subsidy para sa mga PUV, taxi, ride-hailing services at delivery platforms sa buong bansa sakaling tumaas pa ang presyo ng langis. PNP Chief Torre, mga overweight na pulis na hindi makapagbabawas ng timbang, posibleng matanggal sa serbisyo. Ang detalye sa report. Sa pag-upo bilang PNP Chief ni Police General Nicolas Torre III, isa sa mga unang direktiba sa mga pulis, dapat physically fit. Ibig sabihin, hindi dapat malaki ang tiyan. Ang role nga naman ng pulis ay tawag dito ay tumakbo. Paano ka nga naman makakatakbo kung halos hindi mo na mabitbit yung sarili mo. Dapat daw ay pasado sa kanilang annual physical fitness test o PFT. Nasa panuntunan din ng PNP na kapag hindi nakapasa ng 2 beses sa PFT, makakaapekto sa promotion. Halos pumuputok na yung iyong uniforme, yung physical appearance would somehow make an impression anong klaseng pulis tayo. So dapat dun pa lang sa physical appearance ng pulis nakikita na kaagad yung disiplina. Muli itong binigyan ni Torre sa panayam sa kanya ng Super Radyo DCWB. Ang hindi raw makakasunod, matatanggal sa pwesto. After 1 year, sir, may separation from the service. Pero sa ngayon, ang standing policy, pag hindi ka nakapagbaba ng timbang, based to sa standard na dapat ay timbang mo, tanggal ka sa serbisyo pag hindi ka nakasunod. Yeah. Sa ilalim ng RA 6975 o DILG Act of 1990, hindi dapat lalampas o bababa ng 5 kilo sa tinakdang standard weight ng mga pulis na base sa kanyang height, edad at kasarian. Para naman sa mga pulis na may medical condition, sinabi ni Torre na maaari silang maharap sa complete disability discharge o di kaya ay maaari silang ilipat sa administrative work. Hindi siya dadalhin sa administrative work or whatever? We'll consult with the NAPOLCOM regarding that matter. Pwede naman actually yun. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mahinang kalakalan sa Tondaligan Beach ngayong tag-ulan at pagsisimula ng pasukan, iniinda ng mga cottage operator. Sundan sa report. Humina ang kalakalan sa Tondaligan Beach Park sa Dagupan City simula nang pumasok ang tag-ulan. Sinundan pa ito ng pagbabalik eskwela ng mga estudyante, kaya mas lalo pang bumaba ang bilang ng mga beachgoer. Pagkapasukan na, talagang kunti na, hindi gaya ng sa summer, malakas. Nasa 150 ang bilang ng cottages sa Tondaligan Beach Park. 800 piso ang renta ng bawat cottage, pero ngayon, binibigyan na nila ng 300 pesos kung tatawad ang customer sa limitadong oras para kumita lang. Babawi na lang daw sila tuwing holiday kung saan pwede nilang itaas ang renta sa 1,500 pesos. Araw-araw umuulan na, wala na, tiis na lang. Batid din ng mga lifeguard ang hinaing ng mga cottage operator. Kung dati raw umaabot sa 2,500 ang bilang ng beachgoers tuwing weekend, ngayon tinatayang na sa 300 na lang ang mga bumibisita sa dagat tuwing Sabado at Linggo. Gayunman nananatiling alerto ang mga lifeguard sa mga bumibisita sa dagat upang maiwasan ang insidente ng pagkalunod. 6 ang nakatayong beach tower na minamanduhan ng mga lifeguard. Iba po talaga ang tubig dito, malalim po talaga kaya binabawal talaga namin yung maligo dito. CJ Torida, One North, Central Luzon. Isang tuta sa Bani, Pangasinan ang isinilang na walang muka at kalaunan ay nasawi rin. Silipin sa report. Laking gulat ng mag-anak ni Rachel ng barangay San Simon, Bani, Pangasinan nang manganak ang kanilang alagang asong si Luna alas 5 ng umaga noong Biyernes. Ang isa sa 6 na anak ni Luna lumabas na walang mata, walang ilong at wala ring bunganga. Sa 6 na anak, pang-4 itong lumabas. Normal naman ang katawan ng tuta. Kumpleto ang paa, may buntot. Yun nga lang walang mukha at wala ring tainga. Nagulat ako kasi first time ko makakita ng gano'n na aso.
Unang beses pa lang daw na nagbuntis at nanganak ang 2 taong gulang nilang alagang isang aspin. Normal naman daw ang 5 iba pa niyang anak. Naawa raw si Rachel sa kondisyon ng tuta na ayon sa kanya, nabuhay lamang ng 3 oras. Ayon sa eksperto, maliit ang tsansang mabuhay ang mga asong may ganitong kondisyon. Ang widely used na term dito is congenital defect. So nakukuha siya possible kapag may poor nutrition during pregnancy ng mother. Kwento ni Rachel, may epekto yata sa kanilang alagang si Luna ang pagkawala ng isa sa kanyang anak. Parang nag-iba po yung ugali niya, naging matapang siya. Takbo ng takbo, parang may hinahanap lagi. Anxiety and more on hormonal din yung mga problems. So may biglang bagsak ng mga hormones niya kaya siya nagkakaganyan. Gayunman, umaasa pa rin ang pamilya ni Rachel na lalaking maayos ang iba pang anak ni Luna. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North, Central Luzon. Mga kapuso, sa ika-75 anibersaryo ng GMA, 75,000 pesos na ang napanalunan ng mga masuswerteng winners mula sa Week 1 hanggang Week 4 ng Kapuso Big Time Panalo Season 3. Hanggang July 11, 2025 pa po pwedeng magpadala ng entries. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bumili na ng participating products at sali na, kapuso. May chance pa kayong manalo sa mga susunod na linggo ng daily and weekly cash prizes at 1 million pesos ang winners sa grand draw. Mag-ingat po sa fake news, fake Facebook accounts o scam texts. Ang notification ng Kapuso Big Time Panalo Season 3 winners ay sa pamamagitan ng official call o text message mula sa GMA. Bisitahin at i-follow ang official Facebook page at promo microsite ng GMA Promos para sa official details and announcements. Samantala, mapapanood niyo po ang episode nito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din namin pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, One North Central Luzon, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na pagdilingkod sa bayan.